unanswered. There's nothing to reply. What she filed is a non-answer. It's senseless to file a reply thereto. Walang silbing sagutin ang answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa dalawang reklamong impeachments. Ayon sa abogado ng complainant sa third impeachment complaint, hindi naman tinugunan ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa halip, question lang nito ang proseso ng impeachment ng Kamara. Kabilang sa nakasaad sa isinumiting answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni VP Duterte sa House Justice Panel ang hiling na i-dismiss ang impeachment complaints. Ipinunto rin ito ang umano'y paglabag sa karapatan sa due process. Gayun din ang umano'y pagkakaroon ng double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara na nagresulta umano sa mga hakbang na walang sapat na batayan sa batas. May opportunity po yung Vice President to refute each and every factual allegation. But unfortunately, the Vice President resorted to technicalities. That's an indication na mahina po on the merits yung defense, and that's why they are throwing the proverbial kitchen sink in the form of technicality. Itinanggi naman ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang aligasyong double standards. So, I think it is unfounded to say that we had a double standard in hearing these two impeachment complaints because the thing is, may pagkakaiba talaga between the impeachment against the President vis-a-vis the impeachment against the Vice President. In all fairness sa mga justice members, they've been very cautious in applying the rules, and to reiterate, whatever parameters were applied during the impeachment against the President were applied as well in the impeachment against the Vice President. Naniniwala naman ang abogado ng complainants na asahan na ang muling pagdulog sa Korte Suprema ng kampo ng Vice Presidente para harangin ang proseso ng impeachment. Based on body language, so to speak, they will go to the Supreme Court, raising these para sa akin napaka baseless arguments na hindi naman sinusunod ng Committee on Justice yung rules nila. Kaya panawagan nito, hayaang umusad ang proseso ng impeachment at ituloy ang paglilitis. Pahayag naman ang endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte na si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, direktang sagot ang kailangan mula kay VP Duterte at hindi legal maneuvering para umiwas sa katotohanan. Ganito rin ang posisyon ng ilang kongresistang sumusuporta sa reklamong impeachment. So ang recycle dito yung palusot niya. What do you expect? Hanggang ngayon ay iniiwasan pa rin ng Vice Presidente ang pagpapaliwanag at pagsabi ng totoo, ng buong katotohanan sa mamamayang Pilipino. Bukas araw ng Miyerkules, March 18, nakatakdang magpulong ang House Justice Committee para talakayin ang preliminary issues kabilang na ang paghingi ng pahintulot sa House Plenary na makapagsagawa ng formal na pagdinig sa mga reklamong impeachment kahit nakabreak ang sesyon. Kung hindi na rin sasagot sa answer ad cautelam ni VP Duterte ang complainant sa 4th impeachment complaint, maaaring mapaaga ang pagtukoy ng House Justice Panel kung may sufficient grounds ang mga reklamo. And I must say that the Justice Committee is ready to proceed to the determination of whether or not there is sufficient ground that supports the impeachment complaint. Oras namang matukoy na mayroong sufficient grounds ang dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente, mag-uumpisa na ang hearing proper o pagdinig ng House Justice Panel. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.